kasama na natin ang ating binabanggit na pangalawang interviewin natin sa programang It Connect na mula po sa DOST Region 7, ang OIC Regional Director, si Sir Tristan Abando. Sir Tristan, good morning! Hi sir! Hello, good Welcome! morning po. Maayong buntag. Magandang umaga po sa ating mga listeners ng It Connect na at saka sa iyo, Ma'am Bel. So, Sarah, maraming salamat po for inviting us here. Yes, our pleasure po. Mayong buntag ka ninyong tanan sa Buenos dahil may Radyo Agila po tayo dyan sa Cebu via DYFX 1305 kHz. Kaya yung mga friendship mo yan, dyan, Director Tristan, ikalat mo na ang ating pong programa. Siyempre, meron din tayo sa Davao DXED 1224 kHz. Maupay na aga mga igsuon. At sa Bicol Region, DZLW 711 kHz. Marahay na aldaw sa Indogabos. Siyempre, sa Cebu, nabanggit natin. At sa Dagupan, meron din tayo, Sir Tristan, DWIN 1080 kHz. And of course, sa Lucena, DZEL 1260 kHz. Ayan, buong mundo, napapanood tayo via Facebook Live at via YouTube channel sa mga fans po namin, sa mga followers po namin sa Japan, Ohio gozaimasu, kay Madam Dragon Sasori, at syempre sa Chile, meron din tayo. Sir Tristan, banggitin ko daw po sila sa mga taga-Chile. Ayan, buenos dias, señoritas, señoritos, señora y señor. Ayan, ang saya, di ba, Sir Tristan? Ayan, sir, bago sa ating talakayan, kumusta naman ang Cebu dyan, ang DOST Cebu, Region 7, sir? Asan si sir? Hi, sir. Yes, okay naman po. Okay po. Ayan, hello sige. po. Okay lang po, sir. Kumusta po ang DOST Hello, Region? Yes, kumusta po ang DOST Region 7? Bakit naka-blackout ang camera ni sir? Nawala siya? Nawala Dito naman siya. po, Ayan na, okay na. makulimlim ngayon dito. Pero Makulimlim. okay, marami. Ayan, nagcha-choppy-choppy ka, sir. Kasi nandito rin ang Cebu City ay nag-host din po ng palarong pambansa. Ayun, kaya pala. Sige po, Okay, sir. Yan. So, pag-usapan natin yung Handa Pilipinas, Visayas Leg. Kayo na magkwento, sir. Ayan. Ano nangyari, Jonas? Laghang? Laghang siya? Okay, sir. Kahit na yung audio na lang kung nahihirapan tayo sa internet at may picture naman po kayo dyan. Okay, sir. Pwede pong... okay. Sige po, ma'am. Okay. Narinig niyo na po ba ako? Yes po, loud and clear. Okay na po yung picture nyo. At loud and clear naman ang audio nyo. Sir, ano po ba itong Handa Pilipinas Visayas Leg? Yes po, ang Handang Pilipinas Visayas Leg po ay pangalawang event na po to ng Handa Pilipinas na ino-organize po ng DOST because ang ating po first na Handa Pilipinas Luzon ay ginaganap po noong July 3 to 5 doon po naman sa Lawag City, Ilocos Sur. Ngayon naman po sa July 24 to 26, panahon na naman po ng mga taga Visayas regions na makapag-experience po nitong ating DRRM or Disaster Risk Reduction Management Expo po sa Visayas naman po. At ito po yung unang pagkakataon na mag-host po ang DOST7 na ganitong kaganapan po sa Cebu City. At ito po ay gaganapin sa Waterfront Hotel po sa Cebu City. At ang layunin po natin nito ay palakasin ang kahandaan at katatagan sa buong rehiyon po ng Visayas. At ito ay isang mahalagang pagkakataon para po sa mga local government units po natin dito sa Visayas at iba pang mga stakeholders po upang talakayin ang kanilang mga pangangailangan at tuklasin ang mga bagong inobasyon po sa DRRM at bumuo po ng mga estratehiya para po sa climate resilience. At ito po ay pagkakataon din po na ipipresenta po ng DOST ang iba't ibang mga
teknolohiya po na dinidevelop po ng DOST, patungo naman po sa kahandaan at katatagan sa paghahanda po ng mga disasters at kalamidad para mas ma-minimalize po natin yung mga epekto po ng ating mga kalamidad na nangyayari po dito sa Visayas. Ayun, syempre, talking of disaster and calamities, Sir Tristan, ano po itong tinatawag na JURISK PH Initiative? At paano po ito, ano pong kaugnayan nito sa ating event? Oo nga po, Ma'am Bel, nabanggit ko po kasi na yung Handa Pilipinas ay isa po nating oportunidad na ating pong mapresenta yung mga teknolohiya na develop po ng DOST at mga attached na agencies po ng DOST katulad po ng PHIVOLCS at Pag-asa. Yung PHIVOLCS at Pag-asa, katuwang ng iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, ay gumagawa po sila ng tinatawag nating JURISK Initiative or JURISK PH Initiative. At ang JURISK PH ay isa pong pambansang inisyatiba na pinakilala po ni DOST Secretary Rene Solido Jr. po noong 2023. At ito ay nagbibigay ng mga protocol at mga plataforma at saka mga online applications para sa pagbabahagi ng informasyon tungkol sa hazard, exposure at risk para mas maintindihan natin, para mas maintindihan ng mga local government units at saka magamit po ng mga local government units ang mga teknolohiya ng DOST. So ang inisyatibang ito ay tumutulong sa mga individual, sa mga komunidad, of course, importantly sa local na pamahalaan at sa mga pambansang ahensya na maghanda at mabawasan ang mga panganib na dulot po ng natural na sakuna. Sa Handa Pilipinas event po dito sa Cebu, ipapakita namin kung paano nagbibigay ng JURISK PH ng mga kasangkapan tulad ng hazard maps, risk assessments, early warning systems at decision support tools po para sa mga LGUs. Yun po ang JURISK PH po, Ma'am Bel. Pero mas maganda po sana talaga na ma-experience po nila ng JURISK if talagang mag-participate po sila sa Handa Pilipinas event po natin. Ayan. So, yung mga dadalo dyan, the attendees, Sir Tristan, ano po yung aasahan po namin dyan? Halimbawang ako ay pupunta ng Cebu. Ano po ang maaasahan sa event na yan in terms of sessions and exhibit po, Sir Tristan? Yes, Ma'am Bel, ang kaganapan po nito ng Handa Pilipinas ay magtatampok po siya ng mga serye ng mga forums na tatalakay sa iba't ibang aspeto po ng disaster risk reduction and management. Tulad po ng mga inobatibong mga teknolohiya, mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng impormasyon, paglaban sa maling impormasyon po tungkol sa mga maling impormasyon na pwedeng kinakalat sa social media patungkol sa mga kalamidad. At saka mga aral po mula sa mga nakaraang sakuna, especially po dito sa Visayas na marami po kami mga sakuna na experience po. And magkakaroon kami ng pakikinig din tayo sa mga LGUs sa kanilang mga pangailangan at ano pa yung mga epektibong komunikasyon ng mga panganib at risk. Bukod po rito, magkakaroon po tayo ng exhibit na magpapakita ng mga teknolohiya na may kaugnayan sa DRRM mula sa Pag-asa, sa PHIVOLCS, sa mga research and development institutes po ng DOST, mga DOST councils, at even yung ating mga partners dito sa Central Visayas. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang makita po ang pinakabagong mga pag-unlad sa teknolohiya sa pamamahala ng sakuna. At ang talaga yung layunin natin dito is mas marami pang LGUs na mag-a-adapt po ng mga technologies na ito ng DOST. Ayan. Opo, di ba sir, dapat lang i-adapt yan ng maraming LGUs natin pero baka meron ding hindi aware doon sa DRRM technologies, sir, na dinevelop ng DOST at yung kanilang attached agency. Papaano po makatutulong ang Handa Pilipinas Expo para ma-fast track po ang adoption ng mga technologies? Totoo nga po yan, Ma'am Bel, na marami pang mga LGUs talaga na hindi nila alam ano yung mga serbisyo, ano yung mga teknolohiya na
na-develop na po ng DOST. Kaya isang napagagandang pagkakataon po ito na ang Handa Pilipinas ay bukas po sa lahat ng mga local government units. At saka ang gagawin po talaga natin ngayon is magpo-focus po tayo sa proactive na partnerships ng mga LGU na hindi lang siya isang event tapos pagkatapos ng event wala na mga follow-up activities. Ang gagawin talaga natin is magkakaroon po tayo ng Memorandum of Understanding sa ating mga local government units para mas ma-improve pa natin yung partnerships po ng ating mga LGUs at saka yung DOST. Kinikilala namin na ang kamalayan at pag-adapt po ng mga teknolohiyang ito ay mahalaga para sa epektibong pamamahala po ng sakuna at sa mga kalamidad na nararanasan po natin. So pagkatapos ng Handa Expo, papasok po ang DOST sa mga Memorandums of Understanding kasama at ibang-ibang LGU upang ituloy ang mas maraming kolaborasyon. At saka kasama dito ang pagdi-deploy po ng mga teknolohiyang ito direkta sa mga LGU upang matiyak na mayroon silang mga kasangkapan at kaalaman na kailangan upang mapahusay ang kanilang kahandaan at tugon sa mga sakuna. Wow. So sana talaga maraming mga partnerships at collaborations po ang DOST na magagawa with our LGUs pagkatapos po ng Handa Pilipinas po, Ma'am Bel. Ay, nako, marami yan, sir. Lalo na, meron kaming Radyo Agila sa Cebu, DYFX 1305. Pwede pa rin kayong interviewin dyan ng aming pong mga kasamahan dyan. So, sir, I understand that there's a special segment po for media personnel and the LGU information officers. Can you elaborate on this, sir? Tama po kayo, Miss Bell. At saka we are so grateful and thankful po sa media partners natin, especially sa Radyo Agila kasi palagi po niyong pinopromote po yung mga programa po ng DOST. At talagang ang special talaga ng role ng media po regarding po sa mga informasyon na patungkol po sa sakuna. Kasi marami pong mga nagaganap, diba, na mga misinformation or fake news po na nagdudulot po ng hindi tamang hindi magandang sa mga ating mga kababayan po. Kaya mayroon kaming special na segment na nakatuon talaga para sa mga media personnel, mga information officers po ng LGU at kahit yung mga student journalist po natin. Kasi ang sesyong ito po ay naglalayong palawakin ang kanilang pangunawa sa mga babala ng sakuna upang matiyak ang tumpak na pag-uulat at epektibong pagpakalat po ng mahalagang informasyon. Kasi minsan din naman, ay yung mga informasyon na galing po sa PIVO, sa Pag-asa, di ba minsan na masyado ding technical. Yes. So, kailangan din kaming makinig sa mga media personnel na paano ba natin ito mas maintindihan pa ng mga ating mga kababayan para mas talagang alam nila kung paano sila maghahanda po kung mayroong mga sakuna. Sa panahon kasi ngayon, di ba, ng social media, Ma'am Bel, Yes, mas mahalaga kasi na dati na magbigay ng mga pagkakatiwalaang informasyon sa publiko. Kahit, di ba, mas maganda talagang dito tayo sa ating legitimate na mga media outlets. Pero minsan kasi yung mga tao nandun talaga sa social media kumukuha. So, yun yung natin i-address natin sa mga session patungkol po dito sa pag-communicate po ng disaster risk reduction or disaster risk and hazards po, Ma'am Bel. Well said, and thank you so much, ha. Tama po kayo dahil sabi nga po ni former director ng DOST STII na si Director Richard Burgos, sabi niya, totoong mahirap unawain ang science kung hindi ito ile-laymanized term, di po ba, Sir Tristan? Ngayon, binanggit nyo na ganyan para magkaroon ng unawaan talaga kung ano yung mga terminologies na dapat maunawaan ng publiko. Tamang-tama po ang aming pong pag-invite sa inyo, Sir Tristan. Well said po talaga yung mga binanggit nyo. And finally, sir, anong nais mong iwang mensahe sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, nanood sa Facebook Live, nanood sa YouTube channel, nakinig sa Radyo Agila, kaugnay po ng Handa Pilipinas?
Salamat po, Ma'am Bel. Nais ko pong hikayatin ang lahat ng mga stakeholders natin, especially yung ating mga DRRM officers ng local government units at saka yung ating mga information officers po ng local government units. Pati na rin po yung ating mga partners po ng mga national government agencies ng ating Disaster Risk Reduction Management Council po, ng mga marami pong ahensya tayo mga partners na nagpo-push forward din po ng tamang disaster risk reduction and management po, na makilahok po tayo sa Handa Pilipinas Visayas Leg event dito po sa Cebu City, sa Waterfront Hotel Cebu City, Lahug. At ito po ay gaganapin sa July 24 to 26. So 3 araw po siya, kasi marami po tayong mga events, forums, at saka marami po tayong mga exhibits ng mga technologies na developed by DOST at saka sa mga attached agencies po ng DOST. Meron din mga technologies na developed po by our partners, including po mga technologies na developed po by our local partners at saka local universities and colleges. And sa pamamagitan po ng pagsama-sama po natin through this Handa Pilipinas Visayas Leg event, maaari nating mapalakas ang kahandaan at katatagan sa rehiyon ng Visayas. Kasi yung Region 6, 7, and 8, these are the regions na palagi talagang tinatamaan ng bagyo. Yes. Meron ding lindol. Ngayon lang, bagong natin yung eruption po ng Mount Canlaon. So kumbaga dapat talagang marami ng beses, marami ng taon na dinadaanan na tayo mga sakuna. So kailangan dapat mas handa pa tayo para mas ma-reduce pa natin yung effects yung ng mga sakuna na ito. So sa mga media personnel, mga media partners naman natin, inaanyahan naman kayong i-cover ang kaganapang ito. Salamat talaga sa Radyo Agila, kasi isa kayo sa malugod na nagpo-promote ng mga programa at saka mga activities po ng DOST7. At maraming salamat sa inyo, kasi tinulungan ninyo kaming palaganapin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng DRRM. Iba po talaga pag handa tayo, magiging Handa Pilipinas talaga dapat tayo, Handa Visayas. Napakahalaga ng inyong papel ng ating mga partners and stakeholders sa pagdiyak na natatanggap ng publiko ang tumpak at napapanahong impormasyon sa panahon ng sakuna. Yeah. Kaya yung namin, yung tagline niya namin na dapat nating i-enhance ang resilience ng Visayas against disasters and calamities. At Ma'am Bel, idagdag Yes ko na lang din po na Yes po. itong ating Handa Pilipinas Visayas ito din po ay align po ngayon sa ating 36 National Disaster Resilience Month, kasi every July po ang ating National Disaster Resilience Month, at nasa 36th year na po tayo ng pag-celebrate nito, at saka pagsama-sama ng bawat ahensya para ma-improve po natin ang ating disaster resilience. In fact, ngayon nga ang theme ng National Disaster Resilience ay Handa Pilipinas, Bantayog ng Katatagan at ang Pagbubuklod sa Layuning Kahandaan. So, hindi tayo magiging mas handa at hindi tayo mas matatag at resilience kung hindi tayo magkakaisa-isa. So kailangan talaga natin yung pagkakaisa. So we invite all our partners and stakeholders to join us dito po sa July 24 to 26. Miss Bel, ang Handa Pilipinas Visayas po natin, primarily para po ito sa mga LGUs ng Visayas regions, Region 6, 7, and 8. Yes. Pero after ng July 5, yun din kasi yung deadline natin for the Visayas regions. Open naman din po kami na marami mga regions sa Luzon na hindi nakapag-join doon sa July 3 to 5 na Luzon leg of the Handa Pilipinas, na pwede din silang mag-participate po dito sa Handa Pilipinas Visayas, provided na may mga may mga slots pa. So far naman may konting slots pa. So pwede pa silang mag-register po. We can also check our Facebook page po. Ituloy-tuloy ko na lang, Ma'am Bel. Yes po. Your
mayroon kaming Facebook page, yung the Department of Science and Technology Region 7, at saka meron ding, you can also search Handa Pilipinas Visayas. Nandun po yung mga information, tapos yung mga QR codes or links po para sa registration po sa event Ayan. po. Okay. So marami pong salamat, Ma'am Bel, at saka Radio Aguila. Yes po. You're always welcome po, Sir Tristan. And baka may nais kang batiin, sir. Nasa iyo pa rin ang pagkakataon. Go ahead po. Alam ko pong marami po kayong taga-subaybay din diyan sa Cebu na nais niyo pong i-acknowledge. Go, go, go po, sir. Salamat po, Ma'am Bel. First and foremost, magpapasalamat po kami sa Radio Aguila at saka yung Ma'am Bel for giving us this opportunity po. Of course, magpasalamat din kami sa support ng aming top management po ng DOST, our beloved DOST Secretary Dr. Renato Yusolidom Jr. at our Undersecretary for Regional Operations po, si Dr. Sancho A. Maborang po, at sa lahat ng ating mga regional directors po ng DOST Visayas Cluster for their support, sina RD Rowan Hilonga po ng Western Visayas DOST, at saka yung bago nating appointed na director po ng DOST 8 ng Yes. Eastern Visayas, si Dr. John Glenn Ocaña po. Maraming pong salamat, and we hope to see you here po in Cebu, at saka our lead region po pala ng Handa Pilipinas, ang DOST 10, led by RD Mel Arumela Aratilia po. Maraming salamat po sa support ng Region 10 and organizing po this event. At saka sa ating pong mga lahat ng regional directors, and of course ating mga kasamahan dito sa DOST 7 for their hard work talaga in preparations for this Handa Pilipinas. We are also thanking po yung ano natin, ma'am, dito yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Yes po. sa Office of Civil Defense po, led by RD Joel Iristain po, for their support, at saka sa Department of Interior and Local Government, Yes po. at saka sa Department of Education. Although busy sila ngayon kasi nandito kasi yung yung palarong pambansa Oo po nga. ngayon dito sa Cebu City. Opo. So busy po yung ating mga ahensya po dito, pero we are also thankful sa ating mga state universities and colleges dito that they are also responding to our invitation, at sa lahat po pala ng stakeholders. So we hope to see you po sa Handa Pilipinas Yes Visayas po. like on July 24 to 26 po. Ayan. At saka sa papi po ni Sir Nelson Santos, maraming salamat po Yes. for connecting with us sa national media po. Yes, my very good friend, Mr. Nelson Santos, the president of PAPI, Publisher Association of the Philippines. Sir Tristan, congratulations once again and good luck po sa ating Handa Pilipinas Visayas leg. Maraming salamat po, sir, sa inyong time. Stay safe, stay Maraming healthy. salamat, Ma'am Bel. Daghang salamat. Daghan salamat. God bless. Ayan, ang God ating bless po. pong, yes po, ang ating pong nakapanayam, si Mr. Tristan Abando, ang OIC Regional Director ng DOST Region 7 para sa kanilang Handa Pilipinas Visayas Leg.